Mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Vibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang magkatahanang araw ng Huwebes, ika-12 ng Pebrero, ika-24 ng Sha'ban sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang ika-259 na episodyo ng ating programa na wala pa rin ibang hiniling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream gaya ni Aren J. Usman Torilla. Si AJ ba yan? Na ini-highlight talaga para sa kanyang mga followers ang ating live stream. Kaya comment na. Malay nyo, baka kayo ang sunod na manalo sa ating KKK mamaya kung saan yung kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Ang magbibigay sa inyo ng 100 peso load. Basta mapadala ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ngayong araw na ito, on travel po ang ating kabalay na Ate Sally at kasalukuyan pong nagaganap ang kanilang aktibidad sa Kuya Hamsi. Saan sila ngayon? Anong microphone ang gamit mo? Sige. Yes, Kabalinari, I think nasa Dusit Tani, Davao City sila ngayon. Dusit Tani. Alright. Well, yan, narinig niyo po ang ating Kuya Hamsi. Mas maririnig natin ang kanyang introduction mamaya dahil uunahin natin ang ating right-hand lady sa episodyo na ito. Ate Jazz, Kabalay na Jazz, assalamualaikum. Kumusta ka ngayon? Yes, waalaikumsalam kabalay na rin at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga nanonood na kabalay. Isang maganda at isang makatahanang umaga po sa ating lahat. And ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi. Yes, at si Kabalay na Jazz, mamaya maririnig natin muli sa ating segmentong IPH kung saan huhusgahan ko siya kung paano ang kanyang impormasyong pambahay at hanap buhay. Before nun, however, maririnig din natin siya mamaya sa ating balitaan. Kumustahin natin ang ating left-hand man na hindi talaga mawawala sa upuan niya. Kabalay na Kuya Hamsi, kumusta? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kabalay na Ria at Kabalay na Jazz, at makataanang umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers.
And welcome po sa aming panibagong episodyo naming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Yes, marinig natin si Kabalay na Hamsi mamaya para sa ating balitaan kung saan meron tayong dalawang headlines. At meron din po siyang HSF, ang ating health and safety first. So sa ating mga segmento na yun, maya marinig po natin ang lahat ng detalye na makalipas nitong mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odinsin Suat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odinsin Suat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Deliver. Tayo po ay nagbabalik para sa ating segmentong balitaan at para sa araw na ito, meron po tayong 2 headlines. Una, mga pamilyang matagal nang napalikas na inasahang makakabalik sa Corosoyan matapos ang groundbreaking ceremony ng MHSD. Groundbreaking ceremony na isinagawa ng MHSD, nagpasidlak ng pag-asang makauwi para sa mga pamilyang napaalis dahil sa all-out war sa Buldon. Para sa ating unang balita, mga pamilyang matagal nang napalikas, sinasang makabalik sa Corosoyan matapos ang groundbreaking ceremony ng MHSD. Narito si Kabalay na Hamsi. Ang mga pamilyang nawala ng tirahan ng all-out war ay maaaring umasa sa pagbabalik ng mas marangal at matatag na mga bahay sa Barangay Corosoyan, Barira, Maguindanao del Norte or MDN, na dating sentro ng digmaan noong 2000. Matapos pangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng farm, ang groundbreaking ceremony kasama ang local government unit or LGU ng Barira para sa pagpapatayo ng 50 housing units noong kapito ng Buldero taong kasalukuyan. Pinondohan sa ilalim ng Supplemental Fund 2025 ang proyekto ng resettlement housing na magtatayo rin ng solar-powered water system level 2 kung saan ang bawat bahay ay may sukat na 49 metro kwadrado na may 3 silid tulugan, isang sala at silid kainan at panlabas na kusina at banyo.
Patutunayan natin ang patuloy na pagsuporta ng gobyerno ng BARC sa pamamagitan ng MHSD. Ang proyektong ito ay makakatulong sa pag-unlad ng barira at mga target na benepisyaryo upang magkaroon ng marangal at ligtas na mga tahanan. Pangako ni Provincial Director PD Baymaruz S. Ibrahim ng MHSD MDN habang magalak na tinanggap ang mga kaloob sa programa. Formal na sinimula ni Bangsamoro Director General ng PDG Ibrahim or Ismail W. Ibrahim ang aktibidad at isinalaysay ang konseptualisasyon ng proyekto. Ang proyektong ito ay bahagi ng pangako ng gobyerno ng BARC na simulan ni dating Chief Minister ng Ibrahim at ipagpapatuloy ni Chief Minister Arturo Macacua at matatagpuan sa isa sa tatlong pangunahing lugar na naapektuhan ng all-out war, kabilang ang Buldon at Matanog. Noong unang bahagi ng 2000, ang labanan ay nagresulta sa pagkawala ng mga bahay ng maraming sibilyan. Kaya nagpapasalamat tayo ngayon na muling itatayo ng gobyerno ng BARC ang dignidad ng ating mga kapatid na nawala ng tahanan bilang isang hakbang tungo sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan, inshallah, wika ni PDG Ibrahim. Inilarawan niya ang mga unit na dinisenyo upang maging matatag sa mas natural na sakuna at titiyakin ang mga modelong materyales ng konstruksyon na hindi gumuho sa lindol, lumipad palayo sa mga mahangin na bagyo ng mga bahay. Inilarawan ni Officer in Charge at Deputy Minister DM na si Aldin H. Asiri na isang karangalan na tumuntong sa isang makasaysayang lugar na pakikibaka ng Bangsamoro, hindi lamang upang masaksiyan ang groundbreaking ceremony kundi pati na rin ang simboliko at patuloy na serbisyo ng gobyerno ng BARC. Ito ay isang malinaw na manifestasyon na testamento sa patuloy na paghatid ng housing and human settlements sa BARC, ang bunga ng pagtutulungan ng kolaborasyon, wika ni DM Asiri. Tulad ng paglalarawan ni PD Ibrahim sa mga bahay na ito na itatayo ng may dignidad at tiniyak ni PDG Ibrahim ang kanilang katatagan, bibigyan din ko ang aming pananagutan, titiyakin namin sa MHSD ang mga katuwang sa pag-unlad ng pagpapatupad ng proyektong ito, ang kalidad ng mga bahay na pinondohan sa mga mamamayang Bangsamoro din, DM Asiri. Sa kanyang closing remarks, inilarawan ni Suarto S. Wahab, Director for Technical and Regulatory Service, ang proyekto bilang isang uri ng jihad, nang ibig sabihin ay isang proyektong itinayo sa ilalim ng prinsipyo ng justice or katarungan, integrity or integridad, honesty or katapatan, accountability or pananagutan at devotion or delusyon. Nanguna sa groundbreaking ceremony kasama ang MHSD si Mayor Barira Honorable Arturo D. Tumawis, kasama si Vice Mayor Honorable Bahnareng M. Dagalangit at Barangay Chair Honorable Saidamin Abdul Salam. Ang proyekto ay papatupad sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding na nilagdaan sa pagitan ng MHSD at LGU Barira. Nasaksiyan din ng seremonya ng mga kawani ng MHSD ang Marine Battalion Landing Team 2 sa pangunguna ni Major Chito B. Wamil, PNPN, at LGU ng Barira kabilang local police station sa pangunguna ni Chief Police Khairuddin M. Tumawis, PLT, Fire Station, Council Members Honorable Wahab A. Dagalangit, Liga ng mga Barangay or LNB Board Member, Honorable Nordin D. Pangaw, Barangay Lipa Chairperson at miyembro ng mga komunidad. Para sa mapayapang pamamahit maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako po nilingkod Bangsamoro Sari Pala nagbabalita. At yun po ang ating unang balita sa araw na ito. Para sa pangalawang balita, groundbreaking ceremony na isinagawa ng MHSD nagpasidlak ng pag-asang makauwi para sa mga pamilyang napaalis dahil sa all-out war sa Buldon. Ang mga pamilyang nakipaglaban para sa kapayapaan at kaligtasan at napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan noong all-out war ay maaari nang umasa sa wakas na makabalik sa Barangay Oring, Buldon, Maguindanao del Norte o MDN. Matapos pangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development, housing arm ng BARM ang groundbreaking ceremony kasama ang local government unit, ang
LGU para sa pagtatayo ng 50 unit ng pabahay noong 7 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa ilalim ng Special Development Fund 2024, kabilang sa proyektong pabahay ang pagtatayo ng solar-powered water system level 2 at entrance archway, kung saan ang bawat bahay ay may sukat na 49 na metro kwadrado na may 3 silid tulugan, 1 sala at silid kainan, at panlabas na kusina at banyo. Ang pangkat mula sa MHSD sa pangungunan ng Officer in Charge at Deputy Minister DM Aldin H. Asiri ay sinalubong ni Buldon Mayor Honorable Pahmia A. Manalaw Masurong na nangunguna sa mga delegado ng LGU Buldon. Kinilala ni Dia Masiri ang magkakaibang kultura at pagkakakilanlan ng Bangsamoro, lalo na sa makasaysayang lupain ng Buldon. Ngayon, lalo pa nating ipinapakita ang mga pangunahing tulong at serbisyong ibinabahagi ng gobyerno ng BARM, tulad ng pagbibigay ng disenteng pabahay. Ginagawa namin ang aming makakaya upang paglingkuran ang aming mga tao. Kami sa MHSD, gaya ng laging pinapaalala ng aming yumaong Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, ay palaging sinasabi, hindi lamang tayo gumagawa ng mga bahay, gumagawa tayo ng mga tahanan, gumagawa tayo ng mga komunidad. Tinitiyak ng MHSD ang mga marangal na bahay na matatag sa mga sakuna kasama ang ating mga kasosyo na nakatuon din sa pagkumpleto at pagpapanatili nito, diin niya. Pinuri ni Bangsamoro Director General BDG Esmael W. Ibrahim ang dedikasyon ni Mayor Manalaw Masurong sa paglilingkod sa Buldon. Tulad ng seremonya ng groundbreaking noong araw na iyon, isa sa mga prioridad na proyekto na nagsimula noong panahon ng pamumuno ni dating Chief Minister Ahod B. Ibrahim at ipinagpatuloy ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua. Magpapatuloy ang proyektong ito sa lahat ng lugar na nangangailangan ng pabahay, inshallah. Alam namin na kulang pa rin ang proyektong ito sa kabayaran mula sa mga resulta ng all-out war. Ito ay binayaran ng dugo, pawis at luha ng mga mujahidin para maabot natin ang mga biyayang ito mula sa gobyerno ng BARM, wika ni BDG Ibrahim, na nagbibigay din sa kanyang pasasalamat sa lahat ng mga stakeholder na kasangkot sa pagpapatupad ng proyekto. Binigyang diin din ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Service, ang mataas na kalidad ng proyekto. Dahil sa komunidad na mamamahay rito ay malapit sa mga kalsada at pasilidad. Pagkatapos ay inilarawan niya ang proyekto sa ilalim ng acronym na MAPYA na nangangahulugang mabuti sa lokal na dialekto. Ang MAPYA ay isang acronym para sa maayos, payapa, integridad, yaman. MAPYA Buldon, wika ni Director Wahab. Pinuri ni Provincial Director PD Baymaruds S. Ibrahim ng MHSD-MDN ang LGU ng Buldon na nagtitiwala na ang isang matatag na pakikipagtulungan ay makakatulong sa mahusay na pagpapatupad ng proyekto. Isinalaysay ni Mayor Manalaw Masurong ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng MHSD na sumisimbolo sa ibinahaging misyon na paglingkuran ang mga tao ng Buldon sa pagpapanatili ng kaunlaran. Ang suportang ibinahagi ninyo ng gobyerno ng BARM ay nagbibigay ng pag-asa sa Bangsamoro na matagal nang naghahangad ng ligtas at marangal na pabahay. Kami, ang LGU ng Buldon, ay magiging aktibong kalahok sa bawat hakbang ng pagpapatupad ng proyekto kasunod ng nilagdaang MOU at prinsipyo ng pamumuno sa Bangsamoro. Para sa mas maliwanag na kinabukasan ng aming mga nasasakupan. Hindi sapat ang 50 unit para sa lahat ng nangangailangan, ngunit uunahin namin ang mga pinakamahihirap at, inshallah,
Patuloy na ilulunsad ang mga naturang proyekto sa pabahay upang maabot ang bawat pamilyang nangangailangan sa pakikipagtulungan sa MHSD, wika ng mayor. Ibinahagi ni Vice Mayor Honorable Abulais A. Manalaw ang kanyang narinig mula sa kanyang lolo noong all-out war, kung saan kinilala niya ang Buldon bilang pinagmulan ng tunggalian sa pagitan ng gobyerno at mga revolusyonaryo na dati ay hindi pa naitatag bilang Moro Islamic Liberation Front. Noon, ayon sa kanya, ang tawag sa kanila ay black shirts, hango sa suot ng mga residente ng Buldon na itim na damit bilang simbolo ng pagkakaisa. Dumating at tumalisman ng mga pangulo, patuloy pa rin ang mga labanan hanggang sa naging all-out war. Ngayon ay humahakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan, wika ni Vice Mayor Manalaw. Nangako si Major Chito B. Mawil, Philippine Navy Marine ng Marine Battalion Landing Team 2 na magdala ng ginhawa at kaligtasan sa mga pamilya ng Buldon na mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan. Magkaisa tayo at magtulungan upang matiyak itong mas maliwanag na kinabukasan. Kami ang inyong mga katuwang upang matiyak ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa Buldon, wika ni Major Wamil. Nasaksihan din ang seremonya ng mga kawani ng MHSD. Dina Honorable Ustaz Makabanding Ibra, kay Orinco Gawad, Ibrahim Rumumba, Liga ng mga Barangay President, Engineer Ansari Giaman ng Press Construction, Police Captain Elmar M. Elarcosa, Chief of Police ng Buldon Municipal Police Station, at Kosain Masurong, Municipal Treasurer ng South UP at community members. Katabi ng proyekto ng MHSD ay isang multipurpose training center na ipinatupad ng Ministry of Public Works para sa kaunlaran ng komunidad na kasalukuyang ginagawa kasabay ng groundbreaking ceremony. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang iyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, at kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH, HSF at ang ating MHS Discusses makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, karamitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating segmentong IPH at HSF. Narinig niyo kanina ang ating maliit na maliit na pagbanggit sa topiko na ito, pero mas malalaman natin ngayon ng mas detalyado kung ano nga ba ito. Base sa ating impormasyong pambahay at hanap buhay mula sa ating kabalay na Jazz. Take it away. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa all-out war sa Buldon na nabanggit sa ating balita. So ano nga ba ang all-out war sa Buldon? So ito ay bahagi ng all-out war policy ni Pangulong Joseph Estrada laban sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na inilunsad noong Marso 2000.
So ang Buldon ay isa sa mga pangunahing lugar ng labanan dahil ito ay malapit sa mga kampo ng MILF, kabilang ang kilalang Camp Abu Bakar as-Siddiq na itinuturing noon na pangunahing headquarters ng MILF. So Camp Abu Bakar ang pinakamalaking kampo ng MILF at nasakop ng Armed Forces of the Philippines or AFP noong Hulyo 2000. Ang pagbagsak nito ay tinuturing na malaking tagumpay ng pamahalaan. Maraming sibilyan ang naapektuhan, libo-libong residente mula sa Buldon at Karatig Bayan ang lumikas dahil sa bakbakan. So pagkatapos masakop ang Camp Abu Bakar, nagdaos ng simbolikong pagdiriwang ang pamahalaan, kabilang ang angat ng watawat ng Pilipinas sa kampo. So ang all-out war noong 2000 ay isa sa mga pinakamalaking opensibang militar sa Mindanao matapos ang 1970s conflict laban sa MNLF. So ang all-out war sa Buldon at iba pang bahagi ng Mindanao ay tinuturing na natapos noong Hulyo 2000 matapos masakop ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Camp Abu Bakar as-Siddiq noong Hulyo 9, 2000. Pagkatapos ng pagbagsak ng Camp Abu Bakar, idiniklara ng pamahalaan ng malaking tagumpay laban sa MILF. So at yun lamang po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay para sa episodyong ito. Ako po inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine. Well, kailangan nating matutunan ng mga history na ito sa paparating na History Month ngayong Marso. Nakasabay ng ating Bangsamoro Women's Month. At speaking of months na ating mga inoobserbahan, meron din po tayong health and safety first mula sa ating kabalay na Kuya Hamsi para paalala sa atin ng isang obserbasyon. Ano po yun? Kuya Hamsi, take it away. Yes, kabalinari, at para sa ating segment of health and safety first, best health is our greatest wealth. Ating pag-uusapan ngayong araw ang selebrasyon ng kalusugan ng ating mga ngipin ay tinatawa or also known as National Dental Health Month. At ito ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Pebrero bawat taon. Ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 559 na nagdeklara ng Pebrero bilang buwan ng pagpapaalala sa kahalagahan ng oral hygiene at dental health awareness sa ating bansa. Ito ang mga tips para tayo ay magkaroon ng healthy gums and teeth. Unang-una dyan is magsipilyo ng tama at regular. Magsipilyo ng di bababa sa 2 beses sa isang araw. At gumamit ng fluoride toothpaste. Sipilyoin ng hindi bababa sa 2 minutes. Hindi yes, kabalinari. Yan yung advice nila. 2 minutes ang pinaka-max or pinaka-minimum na pag-toothbrush sa ating mga ngipin. Parang magdurugo na ang ngipin ko sa 2 minutes. Pag-usapan natin ang pagdurugo maya-maya, kabalinari. At pangalawa naman siya ay mag-floss araw-araw. Nakakatulong ang floss para matanggal ang pagkain sa pagitan ng ating mga ngipin dahil alam natin hindi ganun nakakalinis, hindi na papasok ng toothbrush yung mga gilagid natin at makakaiwas ito sa pamamaga sa ating mga gilagid or nakakatanggal dito ng bad breath. Anong gilagid? Yung pagitan. Pagitan? Our gums. Yeah, gums. Gums pala. Kabalinari. At iwasan ng sobrang matatamis at maalat. Ba't ako nagtagalog? Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng tooth decay at uminom ng tubig pagkatapos kumain upang mabawasan ang ating mga bakterya sa ating ngipin. Uminom ng maraming tubig. Nakakatulong ito or nakakatulong ang tubig na linisin ang bibig at panatiling mag-moist ang ating mga gums or gilagid. Panglima, itigil ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng sakit sa gilagid at pagkasira ng ating mga ngipin. At 6 is magpa-dental cleanup or clean up regularly. Magpatingin sa dentista tuwing 6 na buwan. Maagang natutukoy ang mga cavity sa sakit sa gilagid. At pang-7, kumain ng masusustansyang pagkain. Kumain ng pagkain mayayaman sa calcium at vitamin C. Nakakatulong ito sa pagpatibay ng ating ngipin at malusog na gilagid. At ang bawat ngiti ay sumasalamin sa ating lakas, dignidad at pag-asa bilang isang komunidad. Ang pag-aalaga sa ating gilagid o ngipin ay hindi lamang tulong or tungkol sa kalusugan, ito ay pangangalaga sa ating sarili at ating pamilya. At bawat simpleng hakbang na tamang pagsisipilyo at pangangalaga, tayo ay magtataguy ng mas malusog na kinabukasan para sa ating masusunod na henerasyon. At yan po ating segment of health and safety. Making segment of health and safety first, best health is our greatest wealth. At ako po yung lingkod, Bangsamoro Pala. Paalala rin po, mas mura ang toothpaste araw-araw kaysa sa bills ninyo Yes. sa dentist sa hinaharap. So,
Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush with, not sponsored. Okay. Hindi pa nakakalimutan yung commercial. Ang weird kasi nung commercial eh. Hindi na ako nanonood ng TV ngayon. Pero importante po yun na paalala para sa ating lahat. And inshallah sa dala po natin siya hanggang sa kakatanda. Kasi ano ba ano bang tawag doon yung palitan mo yung ngipin mo ng pustiso, yun. Sinusuot ang pustiso ngayon, naka-veneer na sila. Ano yun? Yung veneers parang pinapalitan yung original nating mga ngipin. Like literal na i-install nila yung ngipin, isaksak nila dyan sa gilagid. Gilagid. At ito tumatagal yun ng mga 5 years. Oh, wow. Mahal siya kabalay na rin, kaya napaka-importante na ingatan natin ang ating mga ngipin. At kung may mga pagdurugo naman po is, yun na yung mga sign po na hindi na healthy yung ating mga gilagid, dumudugo sa ating gilagid kapag tayo nag-toothbrush or nagpo-floss. That means po, napaka-importante na po na bumisita tayo sa ating mga dentista para matingnan at masuri nila kung ano nga ba yung problema ng ating mga ngipin. Mamayang gabi mag-set na ako ng timer for 2 minutes. Pero, At huwag natin madaliin kabalay na yung pagtutoothbrush. sige, so 1, 2, 3, 4, ganun ba? Sa bawat segundo, isang... Pag may tamang ikot Isang serve. pa daw kabalay na rin. Alam ko dapat in circles Yeah, yung dapat na pag-brush mo eh. Pero Front, magmamadali left, ka. right, back, in. Ay, yun. So, pero yun po ang ating segmentong Health and Safety First for National Dental Health Month. At ngayon, time check, it is now 11:33. Ngayong araw na ito, sa ating highlight segment na MHS Discusses, tatalakayin po natin ang titulong Calamity Preparedness. Kasama ang walang iba kundi ang Head at Director ng Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents, ang ating ready Director Farzi B. Abutazil or Sir Bombet na mas prefer niyang tawag. Pakinggan natin si Ria nung nakaraan, kausap si Sir Bombet para sa ating topiko. Technical side, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh at narito po tayo muli sa isa pang episodyo ng MHS Delivers at ngayong araw na ito para sa ating highlight segment ng talakayan. Makakasama po natin para sa ating MHS Discusses walang iba kundi ang Head and Director ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents, ang ating BARM Ready, si Sir Farzi B. Abutazil. Assalamualaikum, welcome po sa aming programa, Sir Bombet. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maraming salamat sa MSST sa pagbibigay ng konting oras para makapagpaabot tayo ng kaalaman at saka ng impormasyon sa nangyayari dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Yes, and well needed po talaga itong discussion na ito para alhamdulillah keep informed po natin ang ating mga kabangsamoro sa mga kaganapan ngayon sa ating lugar. Now, specifically ang topic po natin ngayon ay ang ating preparedness sa ating mga calamities at may sunod-sunod po tayong mga kalamidad na nagaganap ngayon. Pero for now, bago nating talagang detalyado ang mga kaganapan na ito. Sir, kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ang Bangsamoro Ready itong nakalipas? Actually, okay pa naman kami. No? Pa naman. Bangsamoro Ready continues to strive, to perform well, and to do its best to find ways to improve its processes and deliver more than the bare minimum. Siguro hindi naman namin na-perfect, pero ang sinasabi ko is very open kami sa criticisms. No? We'd like to hear from our constituents, our clientele, or partner ministries on what we can improve more. Ang ating mga ministry sa BARM is nasa institutional setting pa rin, no? Hindi pa rin lahat napupunuan ang mga personal requirements. Ang ibang programs natin is hindi pa rin nasa SIRS. Ganun din po ang BARM Ready. Hindi naman po kami nagsasabi na kami ay perfecto, pero we're really trying our best, and
hopefully we can address some of the concerns of our constituents. We live to serve the Bangsamoro. Reassuring yung openness to improve sa kahit anong government agency natin, lalo na sa isang napaka-socially giving na agency gaya ng READY. Pero sa pagkakalam po ng lahat, READY is our first responders kumbaga when there are calamities. Pero sa pag-close, napaka-close na assistance natin ng READY sa calamity afflicted victims. Kumusta? Ano po yung experience sa ganong klaseng mga kaganapan? Ano pong image ng READY kapag nag-respond sila sa calamities? Whether it was the recent earthquake sa Kalamansig or tong nakalipas na sunog sa Tawi-Tawi? Well, Ma'am Jo, no, gustong-gusto namin lahat matulungan, mabigyan ng ayuda, but we really have to understand the limitations of a certain office. Like for example, sa financial capability ng isang opisina. I just assumed office last August. Habang inaaral ko pa ang takbo ng opisina, sunod-sunod ang nangyaring calamities. But that is no excuse. And again, we're very open to criticism. We really did try our best. At nakakapanlumo minsan na sa tingin mo, ito lang ba ang kaya ng opisina namin? Ito lang ba ang pwede naming maibigay? I hope we could do more, but at the same time, we are very limited. So sa ating mga kababayan, tanggap ho namin na may mga pagkukulang kami. Pero sana rin na kasunod nito, inaaral din namin paano maging mas efficient at mapabuti ang aming pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. In fact, nag-isip na rin kami ng isang mekanismo na idiretso na natin sa ating mga LGUs ang ating mga relief assistance para if in case na may nangyaring kalamidad sa, take for example ngayon sa Tawi-Tawi, si Tawi-Tawi na may capability na siya aside from its own resources to utilize the resources of BARM Ready. So yan ho is inantay rin natin hopefully this month or next month may in place ng ating relief goods sa Tawi-Tawi sa lahat ho ng probinsya. And then kalakihan ng ating relief goods is nasa BARM Ready para if in kaso maubusan sila, we can provide more. Again, that is because of our experience last year dahil sa mga bagyo na hindi ho talaga kinakaya ng ating LGU at the same time ng BARM Ready lahat. At pati ng MSSD at ng mga partner agencies natin sa response cluster. Alright. So, yun dahil yes, yun po yung immediate response natin for Tawi-Tawi. At current status is still pending for this month and next month. No. In Tawi-Tawi, dahil na rin sa utos ng ating mahal na Chief Minister, si Abdul Makakua, nagpadala ho ang BARM Ready kasabay ng ating mga response cluster, MSSD, Tabang. Ito ay on February 6. Not currently, but they are loading the relief goods going to Tawi-Tawi. Hopefully, Tawi-Tawi will receive it on February 7 via the Air Force. So magpapadala ho tayo ng relief goods ho sa mga nasunugan sa Tawi-Tawi. Mga around 78,000 kilograms of assorted relief goods. So kasama doon ho ang food packs, kasama ho doon ang mga tents, mga sleeping kits, dignity kits, anything na pwede nating may tulong sa mga 1,000 na nasunugan ng mga kababayan natin. Sa earthquakes naman ho, we're currently monitoring kung ano yung naging epekto sa buong BARM. Pero parang ang hindi ho tayo ang naging epicenter ng effect ng seismic swarms. In fact, the province of Sultan Kudarat was the biggest hit, the earthquake. So currently nakaantabay pa rin ng READY
At nag-aantay rin tayo kung may humingi sa atin ng tulong, ng assessment o kung ano man. Then, Sir Bombet, sa nabanggit ninyong mga calamities na ito, paano po natin ma-ensure ang safety ng kahit na sinong potential victim ng mga ganito? Ano pong kailangan gawin before, during, at after ng calamity, whether earthquakes po siya or fires? Well, pagdating sa specific calamity, there are different ways in how you approach it. Like for example, in an earthquake, hindi mo siya ma-predict eh. There's no technology on Earth that can really predict when an earthquake will happen. So, ang pinaka-advice na tinuturo natin, kahit ng BARM Ready is nagkakandak ng IEC sa ating mga estudyante, is yung duck, cover, and hold. No? Hold. Find a stable, yes, duck, cover, and hold. So, find a stable structure, whether it's a table, arc ba yan ng pintuan ninyo, doon muna kayo. Then, meaning nun is take cover, then hold. Huwag kayong tumakbo. So, if the shaking stops, walk briskly towards an evacuation area. So, never panic. Diyan ho tayo nagkakaroon ng injuries or ng if people panic. Find the nearest evacuation area near you. Escape the building. Kung may mga sa opisina ho tayo, ask your safety officer to inspect the building. Then if nag-signal na ho sila na it's okay to go inside, you go inside. Sa ating mga estudyante, ganun din ho. Pagdating sa ating eskwelahan, find your nearest table, duck inside it, take cover, and hold. Huwag kayong magpanic. Huwag magtakbo sa labas, nakikiusap kami. Huwag agad magsisigaw o magkwan. It will just create chaos. Pagdating naman sa fire, again, accident din naman ito. Whether it's electrical, whether it's man-made, whether it's naturally induced. That's the thing. We have to remain calm. First, secure the most important thing in your lives, be it your loved ones, or really account for your loved ones. No, minsan nauna natin i-save yung mga sarili natin kaysa sa yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga belongings natin secondary, no? Again, hindi natin napapredict yan eh. Pero go escape sa nearest evacuation area ninyo. Actually, we're really trying dito sa MILG, saka sa Ready to come up with a program para at least maturuan ng ating mga community para maging listo sila na community level. Turuan din natin ang ating mga punong barangay na mag-identify na ng mga barangay evacuation centers. Just like what we did during COVID times, meron ho talaga yan, bawat barangay. So, kailangan lang natin na siguro i-refresher ang ating mga punong barangay o reactivate. So, nakikipagtulungan ho kami sa MILG, particularly sa DRMD, paano palakasin yung ating IEC na ito, no? Again, wala hong tinuturong oras sa kakakayahan ang mga kalamidad. Kesyo mayaman ka o mahirap, wala ko talagang sinasanto ang mga kalamidad. Sa earthquake, isa pa is pagdating sa pwede nating i-make sure na konti lang ang damage ng mga earthquake kapag yung nagpapatayo tayo ng mga buildings o ng ating mga bahay, make sure na na-count natin na nakakaranas tayo ng earthquake. So, imbis na magtipid tayo sa mga bakal-bakal na kung sinabi ng engineer na 10, wag na natin gawing 8. Pag sinabi ng engineer na 12, wag natin gawing 10. So, may mga structural engineers ho talaga. So, mas magaling pa yun sila.
sa forma Isa natin. sa mga kinakip in mind namin tuwing sa mga housing projects namin. Isa sa mga permits Yes. na kailangan is i-secure is from the Bureau of Fire fire prevention na siguradong talagang up to standard ang construction ng mga bahay. Yes. Oo, yung like for example, okay lang man sa mga ministries or sa mga opisina natin kasi we really do have to follow the standards. Pero yung mga bahay-bahay na pinapagawa ng mga private individuals, again, depende rin yan sa capacity, I know. Pero as much as possible, if you're going to invest your money in building a house for your family, we have to make sure na it really stands the test of time. So yung mga government rules and protocols, they are there not to make it harder for you, but it's to make it safer for your family. So yun po. Yung mga firewall na requirement, it's really to make your family safer, not to make it harder for you. Well, So yun po. unfortunately, may mga instances pa rin na hindi yun nasusunod and thus nangyayari nga ang mga calamities na to at mayroon tayong mga calamity afflicted victims. Kung nais po ng ating mga kabangsamoro na ma-keep track ang status ng mga calamity afflicted victims na ito para lang makialam or para lang ma-reassure na okay na tutugunan din po sila. Paano po nila malaman ang status ng mga victims na ito at ang serbisyo ng ready sa kanila? Apo. Thank you for bringing it up, Ma'am Jo, no? Like for example, yung mga biktima nung nalunod na barko sa Basilan, you can keep in touch sa PDREAM-O ng Basilan or sa kanilang Facebook posts or sa Farm Ready. Sa earthquakes naman ho na nangyari, you can also keep in touch with the DOS LGU Facebook page or DBS Facebook page or sa Farm Ready. We also keep those data. Pagdating naman ho sa Tawi-Tawi fires, there's also the PDREAM-O Facebook page at the same time nag-keep din ho ng data ang Farm Ready. So, ang Farm Ready is more on the centralized repository, pero kung gusto niyo ng mas yung particularly for DBS and DOS, andyan ho ang kanilang mga Facebook posts. Sa Basilan, nandyan din ho ang PDREAM ng Basilan. Pero nag-maintain din ho kami dito sa Farm Ready ng mga data na yun. And from time to time, gina-update din ho namin yan. So, please like, share, and follow our Facebook page. Wala ho kaming monetization dyan ha. It's purely for information and education campaign. Clarify lang po natin para sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon. PDREAM-O is provincial... Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Alright, sila po yung nakatutok sa ating sa provincial level ng disaster response. Opo. Sila po yung sa mga bawat probinsya ho na nakatoka talaga sa mga disaster ho. Question po doon, sir, out of topic. Sa ating DRMOs, meron sa provincial level. Do we have one sa regional? Do we have a barangay level? Ano po ang mga tao na ma-approach ng ating mga kabangsamoro? Sa barangay, meron tayong tinatawag na CBDRRM o yung Community-Based Disaster Risk Reduction Management Council. So meron yan sa barangay level pero headed by the punong barangay. Sa munisipyo, meron tayong MDREAM-O or the Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer. Sa provinces, meron din tayong Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Sa region naman po, nandyan po si READY. Siya po yung regional equivalent or regional implementing arm ni BDREAM-C or the Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council headed by our beloved Chief Minister Abdurauf Makakua. Alright. Then, ang assumption would be kapag may calamity, yung DREAM-O po ang
unang responder so from the barangay level, and then kung hindi na nila kaya, iakyat sa provincial, and then alright. Yes. Ganun po. So we're following the three-tiered approach. If in case na may dalawang barangays ang nasalanta, definitely take over na dapat dyan ang munisipyo. Then pag dalawang munisipyo, take over na dyan ang probinsya. Okay. Then pag dalawang probinsya, take over na agad ang region. Pero depende rin sa scale ng calamity. Like for example, yung sa Tawi-Tawi, although isang barangay lang ang covered niyan, pero dahil nga sa scale ng calamity na yon, pwedeng i-take over ni province agad o ni city or ng region. Depende sa arrangements, ma'am. So, again, wala hong bida pagdating sa calamity. Ang ina-assume lang namin dito is we follow the protocol. So, for example, for Barm Ready na mag-provide ng assistance sa nasunugan kay Tawi-Tawi, nagko-coordinate ho muna kami sa municipal at saka sa ating provincial government or city government. So talagang partner ang ating local government units na talagang kailangan talaga na empowered at malakas ang communication sa kanila for immediate response sa ating mga kabalay na naapektuhan. Yes, bigyan natin ng example no, like yung sunod-sunod na earthquake. Yes. Hindi na ho nangailangan ng tulong ang LGU ng DOS sa DBS dahil sa level na lang nila, nagawa na nila. Nasolusyon na nila yung 1,870 na pamilya na nag-stay sa 11 evacuation center. So, actually, mas mabuti sa ating mga kababayan, Kabangsamoro, na palakasin natin ang ating mga local government units para hindi na nila masyadong kakailanganin ng tulong galing sa region or galing sa province level. Inshallah, lalo lahat ngayon technically nasa transition period pa tayo at Yes po. we are all finding our feet sa ating BARM territories. But with that, I believe we have discussed the meat of our main topic when it comes to calamity preparedness. Sir, aside po sa assistance ninyo to these calamities, which is hindi natin ma-predict kung kailan nangyayari, meron po kayong day-to-day activities sa Ready? Ano po ang usual na services or activities na pinoprovide po ng Ready sa ating mga kabalay sa Bangsamoro? Actually, we provide yung cadaver transport. Yes, ma'am. Pag namatayan ho kayo, you can call BARM Ready in its hotline. Magpapadala ho tayo ng cadaver transport. So, anywhere in BARM. Libre? Oo. Oh. Or paminsan sa Davao, ganyan. Paminsan sa Zamboanga, yan. Is it like kung So- galing sa hospital, tapos kung saan ang burial grounds ng... Opo, ma'am. Ano, may limitations po siya? Or ano po ang... Hindi namin kaya, particularly like for example, yung dito naman tayo sa Cotabato, i-transfer namin sa Manila, yun, medyo mahirapan kami mo. So, Opo, by pero land lang, pag hindi pwedeng lumipad. Yes po, pag by land, kinakaya naman ho namin. Then, meron din kaming, we cater also yung sa mga requests para sa mga capacity development like ang NDU, ang CSU, na ni-request na ang Ready magturo pagdating sa mga IEC sa earthquakes, yan. Then, si MILG nag-request din na turuan ni BARM Ready paano paano yung sa earthquake, yung sa preparations ng mga anong gagawin ng mga tao, yan, magle-lecture ho kami yan. At the same time, we also provide trainings para sa ating mga local chief executives, sa ating mga local officials on ICS, paano i-maintain yung coordination line ng between other offices and ministries. So, sa day-to-day, ma'am, siguro, pinakayo ko na kinikater namin is yung cadaver transport kasi nga, ibig sabihin may buhay na nawala. Pero it's necessary. So, kung mapaayos namin yung mga ambulance namin, baka pwede na rin kaming ibalik uli yung aming yung tatawag kayo ng ambulansa para ihatid from CRMC or to other hospitals yan. Yes, alright.
And alhamdulillah. More power po sa ating BARM Ready, ang ating mga frontliners sa pinaka everyday ng ating Bangsamoro. Sila po ang isa sa mga kahit kapag sinasabing suspended ang office, sila po yung continue pa rin ang office kasi sila po ang ating mga emergency response first liners. But with that, bago po namin kayo pakawalan, sir, sa ating interview ngayong araw, pwede po kayo makahingi ng closing statement para sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. First and foremost, we're very thankful sa MSSD for granting us. It's such an honor to be able to talk with your listeners and the people from MHSD. Kami ho sa BARM Ready is 24/7 nandito nakalalay sa kung ano man ang kailangan ng ating Kabangsamoro. Actually, pasensya na rin ho dahil galing pa ako sa activity ng aking mga anak. For ilang months, hindi ko na parang sila nakikita. So, ngayon lang ako bisita sa kanila. But we're all in this in the service of the Bangsamoro. Sa atin naman mga kababayan, kung may napapansin ho kayo na aming kakulangan, please ipagbigay alam ninyo sa amin dahil kami ay handa at willing na maglingkod para sa inyong ikakabuti. So, yun lang po at maraming salamat po. And with that, yun po ang ating MHS Delivers, Discusses segment. Syukran po, Sir Bombet, sa inyong oras at kaalaman na ibinahagi sa atin ngayon. Syukran po sa ready, sa pagtanggap at facilitate nitong interview. And syukran po sa ating mga kabalay na nakinig ngayon sa radyo or nanonood ng live stream. Ito po ang ating episode ng Talakayan para pag-usapan ng calamity preparedness. At dito na po tayo nagpapaalam para sa segmentong MHS Discusses. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwairiya Bint Imran Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you ho. Yun po ang ating segmentong Talakayan. Syukran po sa ating BARM Ready para sa pagtanggap ng ating imbitasyon, and of course kay Sir Bobet sa kanyang oras at kaalaman na ibinahagi sa atin sa ating segmentong MHS Discusses. Sana marami po kayong natutunan sa ating BARM Ready at rin na-reassure sa kaalaman na patuloy po ang kanilang serbisyo at walang humpay na pamamahagi ng tulong at responde sa ating mga kabalay na Bangsamoro na naapektuhan ng kalamidad. As per Sir Bombet nga, napamahagi nga ng BARM Ready ang mga, ano bang tawag doon, mga assistance para sa mga nasunugan na mga Bangsamoro sa Tawi-Tawi. Na dumating nga ang eroplano sa February 7 at napamahagi na po ang kanilang mga immediate na mga necessities at kasalukuyang nasa evacuation site po ang mga naapektuhan. Currently gumagamit po sila ng temporary shelter, mga tents ang nakita ko sa post nila, para silang mga square na green na tents na madali lang i-set up. Medyo masikip siguro ngayon ang sitwasyon nila, pero inshallah maramdaman po nila ang ginhawa matapos maasikaso at lahat ng makapamahagi ng tulong sa kanila, inshallah. So, with that, narito na po tayo sa dulo ng ating programa. Pero bago po tayo tumahak sa ating KKK, basahin po natin ang ating mga komento sa ating MHS Delivers live stream sa Facebook page. Nabasa na natin ang kay AJ. Ang sunod na nag-comment ay si... Yes, Kabalinari. Pangalawa, ang ating former intern or on-job trainee na si Sapigil Ibrahim. Watching daw siya from Skia. Oh, and sinundan ni... Ang nag-appear sa akin dito ay si
Nusaira. Salam mga kabalays, watching from a distance, MHSD Basilan. Yes, kabalinari. Sinundan ni Ma'am Mrs. Panding siya, yes, ang ating records officer, na nagsabi na sa mga kabalay watching from MHSD Regional Office, paki-shoutout ang records section Mira, Yong, Abs, and Kuya Edwin. Shout out sa ating records na walang pagod sa pagtanggap ng aking mga pinaparelease. At pag-monitor ng mga dokumento pumapasok at Yes. lumalabas sa ating office. Lahat po ng pinapamahagi ninyo sa amin ng mga letters, mga invitations, mga memos, dumadaan po yan lahat sa ating records for archiving and rerouting sa kung sino po dapat ang focal na maaabot nun. Nagbabalik din si Israfel, si Fel Yu Ibrahim. Assalamualaikum mga kabalay. At Kasunod doon ay si Abs Aldrian Abutahir ng record section. Assalamualaikum mga kabalay. Yes, na sinundan ni Sir Ibrahim Bagumbon. Assalamualaikum sa lahat. Mashallah, watching from Marawi City. si Sir Bagumban ay isang consistent guest po ng ating katandingan, ng ating counterpart sa Sa namamahala ng ating Yes. program sa Marawi. Sila po ang ating counterparts ng MHS Delivers sa ating Marawi Provincial Office. Pakinggan din po natin yon. Ang kanilang live stream ay nasa MHSD Lanao del Sur Facebook page. Meron din po dito comment si Sami Ibrahim. Salam ICS watching from SKCC. May activity sila ngayon tungkol sa pre-Ramadan Symposium. Meron din po ditong comment si Fatma H. Ismail at ang sabi watching from Basilan. Na sinundan ni Alexis Beltrana listening from TRR sa Technical Regulatory Services. na sinundan ni Leslie Pesante, watching from HR section. Good morning mga kabalays. Andyan bang boss mo sa office namin ngayon? Ang ating honorary ICS member. Sinundan ni Sir Sid, salamat, magandang umaga sa mga magaganda at gwapong host ng programa natin. Welcome from Watching from my corner sa MHSD Regional Office. Hello, Sir Ang panguling Sid. komento ay galing kay Ma'am Lovely or from Mera Aisa Makalangko from Policy Division. Salam mga kabalet sa mga magaganda kong friend dyan watching from TRS. Feeling ko may galangan na naman. Malay mo, baka makakita natin doon pagkabalik natin sa office. Huwag na natin makasalubong ito mamaya. Yeah, ha? Ng radyo. At yan po ang ating mga komento sa ating MHSD live stream sa ating Facebook page. Narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. So, sa ating unang tanong, kapag may sunog, ang una ninyong maalala na reminder ay stop, drop, and roll. Pero kapag may lindol, ano ang tatlong salita na kailangan nating gawin? Kapag sa sunog, stop, drop, and roll. Ano naman kapag lindol? Ang ating pangalawang tanong, nagkaroon ng serye ng mga lindol noong January 28. Asaan ang kanyang epicenter? Muli, sa base sa serye ng mga earthquake noong January 28, nasaan ang kanyang epicenter? Kumbaga, saan ang lugar kung saan pinaka natamaan ng mga lindol? At pangatlong tanong, pahirapan natin, ano ang ibig sabihin ng DRRMO? Bigay ako ng hint, ang O ay officer. Yes, so kung hindi nyo alam ang sagot sa unang dalawa, siguro surely alam ninyo ang sagot sa pangatlo. Ano ang ibig sabihin ng DRRMO? Meron tayong barangay DRIMO, meron tayong provincial DRIMO, meron tayong municipal DRIMO. Ano ibig sabihin ng mga letrang iyon? DRRMO. At dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Muli ang ating tatlong tanong. Ano ang tatlong salita na dapat alalahanin kapag may lindol? Pangalawang tanong, saan ang epicenter o sentrong lugar na naganap ang serye ng mga lindol noong January 28? At pangatlong tanong, ano ang ibig sabihin ng DRRMO? Magpapaalam na po kami sa programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nabubuting Minister Attorney
Hamid Aminuddin Di Barain Nalilawain na ilahi rajiun, sa ating Officer in Charge Deputy Minister Aldin H. Asiri, at sa ating Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ating mga kabalay na sina. At ako po inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi. At ako po nilingkod Bangsamorong Saripalan, sa ating mga kasama sa ICS, ang ating head, Ma'am Salanbay Abdullah, Sir Datono Zaydaud, Sir Almansur Ugaw, and sa ating sa internet si AJ, at sa ating kasamaan sa technical side ng TXMS, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 259th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Di Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.